Sino po dito yung pumunta ka sa lugar na ito na meron kang kasamang mahal sa buhay? Taas ang kamay. Wow, palakpakan po natin sila. Nakikita ko po, pamilya po yung magkakasama ngayon. Nakikita niyo po ba? Tanong mo nga sa kanila, kita mo ba? Napakagandang pagkakataon po nito na pamilya po tayong lumalapit sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang kaaway po, kapag siya po'y naninira, ang gusto niya po talagang targetin ay mga family. 'Di ba? Sa katunayan po, kung aalalahanin mo lahat ng sugat mo ng nakaraan, alalahanin mo lahat ng mga kinalakihan mo na hindi okay, ang root talaga po niyan ay family. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang kaaway, alam po niya ang kapangyarihan ng mga pamilya na sama-samang lumalapit sa Panginoon. And sa mga season po na ito, di ba, punong-puno ng takot ang kapaligiran sa mga nangyayari. Kahit po kanina, kung napabukas po kayo ng Facebook, kita nyo po, tuloy-tuloy po yung lindol sa Cebu, sa Surigao. Tapos ngayon, currently, habang tayo po yung nagsiservice, nananalanta po yung bagyo sa mga dinadaanan nito. No? So, kaya nga po, sabihin mo ulit sa kanila mo, congrats. Bakit? Kasi ngayon po dito sa Batangas ay signal number 1. Meron po tayong kasama mga taga Cavite, Laguna, iba't ibang dako ng Pilipinas. Pilipinas daw, Calabarzon. Pero sa inalisan po nila, signal number 2, mga nag-uulanan din bago umalis. Palakpakan nga natin si Lord. Dahil ako po'y naniniwala, biyaya po yan ng Panginoon na ikaw ay naririto ngayong oras na ito. At sigurado po ako, dahil tayo po'y nag-e-expect sa Panginoon, ay kakatagpuin niya po yung bawat isa sa atin. So, kita po natin kapag sa mga sakunang nangyayari ngayon, pamilya din po yung apektado. Sabi ko nga po sa inyo last week, may isa pong family, isang angkan yun, na sama-sama silang inilibing ng kanila ibang mga kamag-anak kasi naapektuhan din sila nung mga lindulan ng mga nangyari pong sakuna. So kahit po yung mga sakuna, mga nangyayaring paparating, alam niyo po, affected din po ay pamilya. Pero ang kagandahan po sa salita ng Diyos, ang pangako po ng Panginoon ay kapag ang Panginoon po'y nagligtas, pamilya din po. Naalala niyo po si Noah, sabi ng Panginoon sa kanya, gumawa ka ng arko, ganyan. Gumawa nga siya na hindi nauunawaan ng buong mundo. Pero ano pong nangyari? Dahil sa pagsunod niya, imagine mo nagbi-build ka for many years ng barko na nasa kalupaan, wala po sa dagat, hindi ka nagbi-build sa tabing dagat, tapos nandun ka sa gubat, makikita ka ng mga tao, ano yung ginagawa mo? Bakit ka dyan? Ano yan, park? Magkano registration dyan? Siguro, minamak siya ng mga tao, like, ba't ka nagbubuo dyan ng arko? Pero alam niyo po, tinuloy lang niya, and then ang nangyari, after that, yung family niya ay na-save. Ang sabi ni Lord sa kanya, ayain mo lahat ng mga pwede mong ayain. And then, hindi sumunod po yung mga tao. Hindi sila nag-respond. Pero buti na lang. Sabi sa kanila, buti na lang. Buti na lang kasi ang plano po ni Lord, pag iniligtas ka niya, hindi man tumugon yung mga tao sa paligid mo, gusto ng Panginoon iligtas ang iyong buong sambahayan. Sino po dito na nanampalataya ka, mararanasan mo yung naranasan ni Noah. Amen. Kaya po yan ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Bible sa sinabi ng Lord sa Matthew 24:37. Matthew 24, verse 37. Sa sitwasyon po na yun ni Noah, inihalin tulad po ng Panginoong Jesus ang mga mangyayari sa mga huling araw. Sabi niya po dito sa Matthew 24:37, kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Alam niyo po ba na yung nangyayari ngayon, inihalin tulad po ito sa nangyari noon sa panahon ni Noe. And ang tinutukoy dito ng Panginoon, mangangaral ang mga tao ng salita ng Diyos, pero marami sarado pa din, ayaw pakinggan ng Word of God. Sabi dito, yung mga tao noon, nagwawalwalan lang sila, focus lang nila yung kanilang i-enjoy. Sabi pa nga dito ng Panginoon sa verse 38,
Sapagkat kung paano sa mga araw na yon ay bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Alam niyo po personally, what I have received this week ay marami pong gustong ipagawa ang Panginoon sa kanyang mga anak. Sabi mo sa atin mo may ipapagawa si Lord. Hindi man yan arko na biglang sabihin sa'yo ng Panginoon, gumawa ka ng arko sa gitna ng Lipa or sa Cavite or sa Laguna. Di ba? Hindi man yan literal na ganoon, pero ang Panginoon po'y may ipinapagawa sa bawat isa sa atin sa season na ito. That is what I am receiving recently na matindi po yung mga revelation ng Panginoon na gusto niyang sabihin sa kanyang mga anak. Bakit kasi sabi ng Lord, tulad ng panahon ni Noe, meron pong urgency. May mabibigat na ipapagawa na radical things na possible hindi maunawaan ng ibang tao na ikaw ay tatawanan. Or kahit simple na mga bagay na kailangan po nating sundin. Bakit kasi nandun na po tayo sa season na yon na pine-prepare po tayo ng Lord sa kanyang pagbabalik. Alam niyo po ang sabi dito, maraming mga tao daw hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha. Hindi sila aware. Yung mga tao po sa paligid natin hindi rin aware sa mga nangyayari na yan po ay signs na nakasulat po sa Bible. Pero may assignment po na ibinigay ang Lord sa atin na hindi niya kalooban na tangayin lang tayo ng baha bilang tayo mga Kristiyano. Kasi alam niyo po, kung may unang kakausapin ng Diyos, ikaw yon. Sabi mo sa kata mo, ikaw yon. Yung mga tao sa mundo, nakikita din naman nila yung senyales. Pero dahil hindi po sila nananampalataya pa sa Panginoon at wala pa silang alam sa salita ng Diyos, hindi nila alam paano i-interpret yung signs. Alam niyo po ba na pwedeng nangungusap din talaga ang Panginoon sa mga tao na hindi pa po Kristiyano? Pero dahil ikaw yung may katotohanan ng salita ng Diyos, ikaw yung makakaalam, makaka-interpret ng lahat ng yun dahil ang Holy Spirit ay nasa sa iyo. So ang point, may mga bagay pong gustong ipagawa ang Panginoon. At tulad ng mga taong napahamak, tinangay ng baha, sabi sa verse na ito, yung mga taong hindi sasampalataya, sila'y tatangayin din ng baha. Ang masakla pa po dito, yung mga taong nananampalataya na Noah sana, ay naka-receive din ng no sa barko. Bakit? Kasi hindi po sila tumugon sa panawagan ng Panginoon. Alam niyo po ba na pwedeng may mga Noah sa generation na ito na matangay din ng baha? Bakit? Kasi hindi po sila nagre-respond sa utos ng Panginoon. Alam niyo po, in this season, ako'y naniniwala, ang Panginoon ay nagtatayo ng mga Noah na nasusunod sa Kanya pong ipapagawa. So sabi mo sa kanya mo, Noah ka. You are the Noah of this generation and meron po ipapagawa si Lord. So tulad ng ginawa po ni Noah, pag-usapan po natin ngayon, yung response na kanyang ginawa. Ano po yung response niya? Obedience. Pagsunod. So pag-usapan po natin ang obedience for your own good. Sabihin mo nga, for my own good. So, nangyari po yung kaligtasan ng mga tao sa panahon po ni Noah, nung kanyang buong family. Bakit? Kasi si Noah po ay sumunod. Dahil nga po, nasa season tayo na maraming gustong ipagawa ang Panginoon sa kanyang mga anak. Ako po'y naniniwala, kaya ka narito, hindi po yan aksidente. Sa lugar po na ito, kahit po ngayong araw habang kayo'y nakikinig, darating po sa isipan ninyo yung mga bagay na ipapagawa ng Panginoon. And that is my personal prayer ngayon, na i-clarify ng Panginoon sa iyo yung mga bagay na inuutos niya. At bigyan po tayo ng biyaya ng Panginoon, hindi lang para marinig ang kanyang ipapagawa, kundi para masunod. Sabihin mo nga, obedience. So, ang pag-uusapan po natin, actually, hindi po story ni Noah, pero istorya po ng isang lingkod ng Panginoon na sumunod din sa inuutos ng Diyos. Sino po ito? Si Jose. Sino po nakakilala kay Jose? Joseph the Dreamer. So, sa mga hindi nakakaalala or hindi mo pa nabasa yung storya ni Jose, isa-isay natin ng mabilis.
Si Jose po ay isa sa 12 anak sino tatay ni Jose? Si Jacob or ni Israel. So, ang nangyari, dahil po si Jose ay pinakapaboritong anak, siya po'y kinainggitan ng kanyang mga kapatid. At ang ginawa po ng kanyang mga kapatid, binenta po siya sa Ehipto at sinabi sa kanyang ama na patay na ang iyong anak na si Jose. So, ang nangyari po, si Jose po ay nakarating ng Egypt at naging lingkod siya ni Potiphar. So, naging tapat siyang lingkod ni Potiphar hanggang sa naging maayos ang relationship nila. Pero sa kasamaang palad, ano po nangyari? Pinagbintangan si Jose na pinagsamantalahan or plano niyang pagsamantalahan ang asawa ni Potiphar. At dahil po doon, nagalit si Potiphar, ano pong ginawa kay Jose? Pinakulong siya sa kulungan sa dungeon, na napakapangit po ng kulungan na yon. Mabaho, lugar na limitado po yung pagkain, limitado ang sunlight, mahirap na lugar. Pero sa lugar po na yon, sabi ng Bible, nanatili ang takot ni Jose sa Panginoon. Paano po kaya kapag tayo yung nasa ganong sitwasyon? Ibinenta ka na, pinagbintangan ka pa, kinulong ka pa. Kamusta po kaya? Mananatili pa kaya ang iyong katapatan at takot sa Panginoon? Alam niyo po, ang hirap ng sitwasyon na ito ni Jose, pero ang sabi dito, nanatili po yung takot niya sa Diyos. At dahil po doon, kahit po sa kulungan, siya po'y naging tapat. To the point na nanaginip po ang kanyang dalawang kakosa po ba yung tawag sa mga, sa mga nasa kulungan? Mga kakosa, yan. Na nanaginip sila ng mga panaginip at ininterpret po ni Jose. Sabi ni Jose dun sa isa, pangit yung dream mo, mamamatay ka. Yung isa naman, sabi niya, makapabalik ka sa posisyon, mapopromote ka ulit. Nangyari nga po, namatay, pinapatay nung hari yung isa, tapos yung isa naman ay nabalik sa kanyang posisyon. Ngayon, lumipas ang maraming taon. Imagine niyo po ito nangako sa iyo ang Panginoon, pero for many years, hindi pa nangyayari ang pangako ni Lord. Meron po bang ganun dito, nag-aantay ka pa din ng pinangako sa iyo ni Lord? So, si Jose, ganun po siya. He is still waiting. Pero sa kanyang pag-aantay, nanatili po sa kanya yung katapatan. Hanggang sa ito na po yung breakthrough na mararanasan po ni Jose. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa Genesis 41. Genesis 41. So, naalala niyo po yung sumunod na nangyari, ang paraon po ay nanaginip. Ayan, nandun po tayo sa Genesis 41. Magsabi po ng amen ang nakakita na. Sabi po dito, verse 1, sa katapusan ng 2 taon, ang paraon ay nanaginip na siya ay nakatayo sa tabi ng Nilo. Ilog po yun. May umahon sa ilog na 7 bakang ang anyo at magaganda ang anyo at matataba at ang mga ito ay kumain ng damo. Pagkatapos nito, sa likuran ng mga ito ay may 7 pang mga baka na umahon sa ilog na mga pangit ang anyo at payat. At sila ay nagsihinto sa tabi ng mga unang baka sa pampang ng ilog. So ang hari po ay nanaginip. Tingin niyo po ba yung paraon po ba ay mananampalataya ng Diyos? Tanong ko po sa inyo, sino po ang nangusap sa hari? Ang pangit po nung dream. Maganda sana, matatabang baka. Tapos, biglang may mga mapapayat na mga baka na nilamon po yung matatabang mga baka. Nakaka-bother po yung dream na yon. Pero tingin niyo po, sino po ang nagbigay ng panaginip? Si Satanas po ba o ang Diyos? Ang Diyos. Ang nangyari po, na naginip po ulit siya. 7 mga magaganda naman po na mga tangkay, mga uhay. Sabi dito, mabibintog. Ang lalim nitong Bible na to, very Batanggenyo. Mabibintog, ginagamit po yun dito sa Batangas. Mabibintog at malulusog. At ang nangyari po, sumunod, may 7 naman po na mga payat na mga uhay. Ano pong ginawa nung payat na uhay sa mabibintog na uhay? Kinain din. So, nabother po si Paraon. Anong ginawa ni Paraon? Nagpatawag po siya ng lahat ng mga matatalino sa buong kaharian. So, pinatawag niya ang mga sikat na mga manghuhula, sikat na manggagaway, lahat ng mga aswang, kapretik balang sa kanila pong lugar. Wala pong ganoon nung panahon na yon. Pero
tinatry ko pong ipakita sa inyo, lahat ng pwersa ng kadiliman pinatawag ni Paraon para lamang maipaliwanag ang kanyang panaginip. Meron po bang nakapagpaliwanag? Wala. Kaya itong cupbearer na ininterpret ni Jose ang kanyang panaginip, sinabi sa hari, ay mahal na hari, naalala ko lang, nung 2 years ago or nung mga nakaraang taon, nung ako'y nasa kulungan, na naginip din ako, na ito yung laman ng panaginip ko. Ininterpret siya ng isang lalaking ang pangalan ay Jose. Nasa kulungan siya ngayon. Baka makakatulong siya sa'yo. So ano pong nangyari? Si Jose po ay pinatawag ng Paraon. At ang sabi po dito sa sumunod po na verses, verse 14, kaya't nagpasugo ang Paraon at ipinatawag si Jose at madali siyang inilabas sa bilangguan. At nang siya ay makapag-ahit at makapagpalit ng damit, ay pumunta sa Paraon. So ito na po yung breakthrough ni Jose. Ang nangyari po, nilabas si Jose doon mula sa makalat na po ang kanyang suot kasi ang dungeon po nung time na yon, tingin niyo po ba may maayos na CR yon? May bidet? Yan, merong sabon? Wala po. Marumi po yon, possible doon na po sila dumudumi. Napakatagal na panahon nandun po si Jose. As in, hindi na po okay yung itsura niya, yung amoy nila doon, yung suot nila. Kaya sabi dito, after ng breakthrough ni Jose, siya po ay binihisan, nag-ahit at humarap po sa hari. So panahon na po ito ng breakthrough ni Jose. Ano pong nangyari? Nung nagsabi po ang hari ng dreams kay Jose, ito po yung interpretation ni Jose. Kinuwento niya lahat. And then sabi po dito, verse 41, chapter 41, verse 25. Ang sinabi ni Jose sa Paraon, kaya't sinabi ni Jose sa Paraon, ang panaginip ng Paraon ay iisa. So yung dalawa daw po na panaginip na yon ay iisa. Ipinakita ng Diyos. Sabihin nyo nga po, ipinakita ng Diyos. Patunay na hindi po galing kay Satanas yung panaginip niya. At patunay din po na kahit pala unbelievers ay pwedeng kausapin ng Panginoon sa panaginip. Pwedeng mangusap ang Panginoon sa kanilang puso. Pwede po silang kausapin ng Panginoon, mag-reveal ang Lord sa kanila. Sabi po dito, ipinakita ng Diyos sa Paraon ang malapit na niyang gawin. Ang 7 malulusog na baka ay 7 taon at ang 7 mabibintog na uhay ay 7 taon. Ito'y iisang panaginip. So, ininterpret po ni Jose na yung 7 baka, 7 uhay na magaganda, yun po'y 7 masasaganang mga taon. At yung 7 na pangit, yun po'y 7 taon ng taggutom. Ang nangyari po, sabi ni Jose, mapapawalang kabuluhan ang 7 magagandang mga taon. Bakit kasi? Magiging sobrang napakahirap ng 7 taon na paparating. At ang sabi po ni Jose, ganito yung gagawin natin, mahal na hari. Kailangan kayong maghanap ng taong marunong na magmamanage sa buong kaharian, magtatabi siya sa 7 taon ng tagsagana. Para pag dumating ang taggutom, ay merong makakain ng buong kaharian. So sabi ng hari, tingnan niyo po ang ganda ng response ng hari. Sa verse nasaan po ang verse 37. Ang mungkahi ay ikinatuwa ng Paraon at ng kanyang mga lingkod. Kaya't sinabi ng Paraon sa kanyang mga lingkod, makakakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinasisiyahan ng Espiritu ng Diyos. Habang nagsasalita po si Jose, ang hari amazed siya, blessed na blessed, power na power. Lahat po ng nararamdaman ng hari, halo-halong emotions, pero nag-overflow na lang po sa kanyang bibig. Wala tayong ibang ganitong makikita na sinasamahan siya ng Espiritu ng Diyos. Imagine, Paraon, biglang naniwala na may Diyos at biglang nakilala ang Espiritu ng Diyos. Hindi ko po alam kung ever in your life naranasan mo ito na makita ka ng ibang tao tapos sabihin sa'yo, alam mo may kakaiba sa'yo. Kapag nasa classroom ka, kapag nandito ka sa office, kapag kaharap kita, ang sungit mo. Hindi, joke lang.
Kapag nakikita kita, gumagaan ang paligid. Yes, nasabihan ka na ba nun? Tanong mga sakatay mo, nasabihan ka na ba nun? Ano mong sabi? Ang bigat daw. Matalino daw. Amen. Come on. So, si Jose, alam niyo po, ganun po ang kagandahan sa Espiritu ng Diyos. Kapag siya isuma sa atin at hinayaan po natin siyang kumilo sa ating buhay, kahit po yung mga hindi mananampalataya ay mapapagpala. Sabihin mo sa atin mo, nakaka-bless ka naman. Naniwala po ba? Hindi kuminsido. So, ang nangyari po noon, ang sabi po ng hari, siya, dahil ikaw naman ang nakaisip niyan, sabi ng hari, dahil sinabi naman yan sa'yo ng Diyos at kita ko ikaw ay may karunungan, ikaw ay may discernment, ikaw na lang ang pamamahalain ko dyan. Alam niyo po, sabi ng paraon, ito lang ang difference natin. Ang difference lang natin, ako nasa trono, pero lahat, ikaw na. Ikaw ang susundin nila. Ikaw magpamalakad sa buong kaharian. Ikaw, literally, ang parang magiging paraon. Pero ako ang paraon by title and by position. Yun po yung sabi ng paraon. Kaya si Jose po noon, pinromote ng Lord. So nakita niyo po yung breakthrough na nangyari. Alam niyo po, personally, ang nakita ko po sa buhay ni Jose, una, of course, yung fear of the Lord niya. Pero yung response niya sa fear of the Lord, makikita po natin, ang totoo po palang may takot sa Diyos ay sumusunod sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na ako, may takot ako sa Diyos, pero hindi mo naman sinusunod ang Diyos. Alam niyo po yung mayroon si Jose, obedience. Sabihin niyo nga po, obedience. At 4 na bagay po na gusto ko pong bigyang diin kung bakit mahalaga ang obedience. Why obedience matters. 4 na po ito. Pero bago po pala yon, gusto ko pong sabihin sa inyo, sa verses po na binasa natin, wala po kayong mababasa doon na sinunod ni Jose ang sabi ng Diyos. Wala po kayong mababasa. So parang walang obedience dito. Wala din naman pong sinabi dito na, at sinabi ng Diyos kay Jose, ito ang interpretation. Sabihin mo ito sa paraon. Wala po. Hindi ko po sinasabi na walang sinabi ang Diyos sa kanya. Pero bakit ko po ito binibigyang diin? Kasi as we talk about obedience, possible maisip mo ngayon na wala naman akong naririnig na ganyan kay Lord. Hindi naman siya nangungusap sa akin na katulad ng kay Jose. Alam niyo po, magandang bagay yon na hindi sinabi sa Bible na nagsalita ang Panginoon kay Jose, sabihin mo ito, Jose. Walang ganon. Alam niyo po kung bakit? Kasi positive thing siya for us. Kasi ibig sabihin pala, ang Diyos, pwede po siyang mangusap kahit conviction lang or sa pamamagitan ng karunungan. And if we will obey, kahit hindi po kasing clear ng pangungusap ni Lord sa katabi mo, yung pangungusap sa'yo, mas mabuti pa din kung susunod ka kaysa narinig nga ng katabi mo, clearly, pero hindi naman siya sumunod. Alam niyo po, mas maigi sa mata ng Panginoon yung hindi mo siya ganoon ka-clear marinig, pero sumusunod ka kaagad pag may sinabi siya. Kesa namang clear na, lahat ng confirmation binigay sa'yo ni Lord. Nararanasan niyo po ba yun minsan? Humingi ka ng confirmation. Lord, kung ikaw talaga to, confirm mo. Kinonfirm ni Lord ng 1,000 times. Pero hindi ka pa din sumunod. Alam niyo po, sigurado ako, mas maigi yung kalalagayan ng isang taong isang beses lang kinausap ni Lord, pero hindi clear. Hindi ko sure pero ito yung mabigat na conviction sa akin. Kung ikaw mabilis kang sumunod, mas lamang ka pa din kaya sa mga taong maraming nga natatanggap pero walang sinusunod kahit isa. At sabi pa nga ng Bible, di ba, alin ang mas maigi sa dalawang anak? Yung isa na inutusan tapos umuo agad? O yung isa na inutusan, humindi, pero sumunod. Samantalang yung umuo, hindi naman sumunod. Alam niyo po, pinapakita sa mga verses po na yon, nagmamatter kay Lord ang ating obedience. Sabi mga ulit, obedience. Bakit po ito mahalaga? Yung goal po ng message na ito kung bakit nais ni Lord na pag-usapan natin ito. Dahil marami nga po siyang gustong sabihin sa kanyang mga anak. Kahit po kami mag-asawa, nag-uusap po kami this week. Kahit siya, may mga sinasabi po ang Lord sa kanya na personally, ako po ay nabe-bless po kaming parehas sa mga naisabihin ni Lord. And yun po yung, kumbaga patuloy na sinasabi po ng Lord na marami siyang gustong iparating sa kanyang mga anak at ipagawa. Bakit? Kasi ang kaaway po nagdo-double time kasi
palapit na ng palapit ang araw ng pagbabalik ng Diyos at paghahari ng Diyos magpakailanman. Kaya ang Diyos din po, nais hindi lamang mag-double time tayo, kundi mag-triple time. Samantalahin ang pagkakataon. Ayahin mo yung katabi mo, sabi mo, samantalahin natin. So ano po ang naibubunga ng obedience? Apat na po. Una po ay power. Sabihin nyo nga po, power. Si Jose po, tingin nyo po ba sa lahat ng kanyang pinagdaanan mula nung siya'y kapatid ng mga kapatid niyang nainggit sa kanya hanggang sa bago po siya ma-promote, tingin nyo po ba yung sitwasyon ni Jose nakaka-encourage or nakaka-discourage? Nakaka-discourage. Kasi puno po ng pangbabagsak, panghihila, puno ng pangangawawa po lahat ng pinagdaanan ni Jose. So si Jose po, nakakulong siya, pinagkaisahan, pumangit po talaga yung suot niya, yung itsura niya, malago po yung kanyang balbas. Alam niyo po, si Jose po ay isang guwapong binata. Tingnan mo nga yung katabi mo. Amen. Si Jose po ay guwapong binata, pero sabi po dito, literal po, sinabi po talaga yun sa Bible na si Jose po ay handsome at matipuno po talaga yung kanyang katawan. Pero dahil po sa kanyang mga pinagdaanan, pumangit po talaga yung kanyang itsura, nawala po talaga yung kanyang magandang suot, royalty yung pinagmulan niya, tapos pinagkaduldulan po siya ng sakdal, sa karumihan, sa lugar na magulo, na pangit. Pero makikita po natin dito, dahil po sa pagsunod niya sa Panginoon, siya po ay nagkaroon ng power. Sabihin mo nga ulit, power. Sabi po sa verse 14 na binasa natin, Pharaoh sent for Joseph and he was quickly brought. Sabihin nyo nga po, quickly. So minsan po pala, yung pag-aantay natin, kapag tayo naging tapat sa atin pong pag-aantay, gugulatin ka na lang ng Panginoon. Tanong mo nga sa kanila mo, handa ka na bang magulat? Sino po dito, tuwing nagugulat ka, ay handa naman ako dyan. Yung nagulat ka tapos, ay handa ako dyan. Meron po bang ganon? Wala. Hindi tayo talaga, hindi talaga tayo magiging handa sa panggugulat. Pero alam niyo po, si Jose, biglang nakakagulat yung kanyang promotion kasi one day siya po'y matagal sa kulungan, pero another day, yun na pala yung day ng kanyang promotion. Alam niyo po, sa mga taong obedience, magkakaroon ka ng quickly na moment. Tanong mo nga sa kanila, handa ka na ba sa quickly moment? Si Joseph po, he was quickly brought from the dungeon and biglang nagbago-bigla yung kanya pong buhay. So naalis po si Jose mula sa kanyang kinaroroonan at dinala po siya ng Panginoon sa posisyon na hindi naman niya ginusto. Alam niyo po, makikita po natin dito, kung ikaw nagde-desire ka ng position, nagde-desire ka ng promotion ng Panginoon, ng acknowledgement ng tao, maling bagay pala yung ninanais natin. Bakit? Kasi si Jose po, never siyang nag-desire ng pag-acknowledge ng tao, never siya nag-acknowledge ng following, ng acknowledgement. Sa katunayan, buong buhay niya, lagi po siyang idinuduldol sa karumihan, sa pangit na bagay. Pero, ang nangyari po, yung posisyon na hindi niya nais, pinromote siya ng Panginoon. Bakit? Kasi meron po siyang obedience. So, alam niyo po, most of the time, yung hindi natin pagsunod sa Panginoon, sa kabaligtaran, nagdadala po ito ng panghihina, ng panlalamig, ng pananamlay ng ating pananampalataya. Hindi ko po alam kung may personal kang karanasan, pero ikaw mismo makakapagsabi nito, ang obedience kayang makapagpalakas ng pananampalataya. Hindi ko alam kung naranasan nyo na po na kinoconvict ka ni Lord, mag-preach ka doon. Tapos, umuo ka sa Panginoon kahit sobrang hirap. Ano pong mararamdaman mo after? Masaya, nakaka-refresh, nakaka-apoy. Parang kahit ang tagal-tagal mo nag-backslide, tumalikod ng lamig, namuhay sa karumihan, tapos nung time na nanumbalik ka at umuo ka kaagad sa Panginoon, grabe yung restoration. Ang tawag doon, quickly. Sa mga sakit mo, quickly. Bakit? Kasi kapag quick po tayong mag-obey kay Lord, quick din po yung kanyang blessing na kaya pong ibigay sa atin. Ang ganda nga po ng testimony na rin natin kanina. Sabi ko po kay Madge, iniintrohan na niya yung preaching. Naalala niyo po kanina, di ba, yung testimony that we heard about obedience. Alam niyo po, if we will obey the Lord, siya po talaga yung mag-e-empower sa atin.
So if there are times na ikaw sa buhay mo, ramdam mo sobrang nanghihina ka, sobrang drained ka na, at ramdam mo hindi ka makausad, alam niyo po, gusto ko pong sabihin to sa iyo, baka may ipinapagawa ang Diyos sa iyo na matagal mo nang tinatakbuhan. And pray ka ng pray, Lord, apoy, pag-apoyin niyo pong muli ako, iahon niyo po ako dito, Lord, alisin niyo po ako sa sitwasyon na ito. Pero ang inaantay na lang pala ng Panginoon, sumunod ka na. Sabi mo sa kanila, sunod na tayo. Recently po, personally, ay na-experience ko pong simulan yung bagay na matagal nang kinoconvict sa akin ni Lord. So, nakwento ko po ito sa inyo before, na 2018, that was 7 years ago, nang matindi po yung conviction sa akin, hindi pa po uso na yung mga influencers, wala pa po noon na mga tao noon, wala pa masyadong cellphone, kaya hindi pa yung mga tao nagsa-cellphone, yung mga tito at tita, ay wala. Parang ang buhay nila nasa gubat, kasi hindi sila nagpe-Facebook, TV lang yung nila. Ang meron, radyo, FM, AM, yan. Yun pa lang. Wala pa po ng mga influencer, pero matindi po yung conviction sa akin ni Lord na gumawa ka ng page and then mag-video ka for my glory. So, naalala niyo po yung story na share ko na po ito many times na ilang beses po ako nakipag-deal kay Lord na, Lord, hindi, ganyan, parang hindi ko pa kaya. Alam niyo po, sabi ko kay Lord, sige, bigyan mo ako ng magandang cellphone, mag-video na ako para sa'yo. Binigay nga po. Kayang-kaya ni Lord. Binigay, pero nung naibigay po ba, ginawa ko? Hindi. Alam niyo po yung nangyari, a few months after binigay ni Lord yung cellphone na yon, nabasag po yung camera. Camera lang po talaga yung nabasag at yung camera niya pa po nasa likod na yun po yung maganda niyang camera. So, alam ko na po agad, pag dampot ko pa lang, few months after, months pa lang po wala pa pong taon. Pag dampot ko pa lang, pagtingin ko pa lang, alam ko na yung dahilan. I am disobedient. I was disobedient. Bakit? Kasi ang tagal kino-convict ni Lord, hiningi ko pa, naghingi pa ako ng confirmation. Nung dumating yung pinagpe-pray ko para sumunod, nag-disobey. Ano nangyari? Wala na yung So parang sa isip ko, okay Lord, hindi na ako makakapag-video. Pero may front cam pa din po yun. Alam niyo po yung sabi ko kay Lord, sige Lord, mag-drawing na lang ako para sa'yo. Doon po pinanganak yung page ko na It's AJ. Kung iba-browse na po yun, puro drawings po yun before. Kaya sabi ko, Lord, ayaw ko mag-video, hindi ko talaga matake. Natitingin ako sa harap ng camera, tapos magsasalita ako na wala akong kausap. Hindi ko po siya matake. So sabi ko, mag-drawing na lang ako. Hanggang sa nanlamig po ulit yung page for, I think, after 1 year. Pero nangyari po yung revival hanggang sa gusto po ni Lord buhayin ulit. So recently po, nakita niyo naman po siguro, sino po nakasubscribe? Subscribe ka na. Shameless plug. We started vlogging para po sa glory ni Lord. So still, mahirap po siyang bagay. Pero alam niyo po, bago po nangyari yon, recently, parang this past month, na kanya-kanya po tayo ng warfare na pinagdaanan. Sino po dito marami kang warfare pinagdaanan itong mga karaan? Pero pinagtagumpay ka ni Lord. Amen. So, during that time, hindi po warfare na attack sa emotion sa akin or kung ano mang warfare na sa paligid. Although may mga ganon din po, pero isa sa mahirap ko pong warfare ay yung paghihilahan sa pinapagawa ni Lord kung gagawin ko ba or hindi. Yung burden. Tapos naranasan ko po nitong past month na, alam mo yun, nasa stuck ka every single day, na ramdam mo, parang wala akong magawa, anything, ang dami-daming gusto ipagawa ni Lord. Clear sa akin lahat yon. Meron po bang ganun sa inyo dito? Alam mo, ang dami nang nakapile up. Clear lahat ang sinasabi ni Lord, pero wala ka pang magawa. Alam niyo po, dumating ako sa point na yun na sobrang stuck and it discourages me. Nakakapatay po talaga ng apoy na malaman ang daming nasa checklist ay pinapagawa ni Lord, pero wala akong masimulan. Alam niyo po, ang susi, just start it. Sabi mo sa kanila, just start it. Sabi mo sa kabila, just do it. Kasi na-experience ko po, isa lang doon. Hindi mo kailangan gawin yun lahat. Kung ikaw may listahan ka na ng mga gusto ipagawa ni Lord, simulan mo lang sa isa na madali. Or gusto mo, simulan mo doon sa pinaka-nakahambalang at pinakamalaki. Pwede naman. Pero isa sa technique, simulan mo sa maliliit. Tapos, hanggang sa makita mo, lumuluwag ang lahat at mas na-empower kang sumunod sa Panginoon. Kasi alam niyo po, ang pagsunod, nanganganak pa ng panibagong pagsunod. Yung panibagong pagsunod, manganak ulit ng panibagong pagsunod. Hanggang sa makita mo yung sarili mo, na grabe, sobrang imposible nga magawa ko yung isa nito before. Pero bakit
nagagawa ko ito ng marami ngayon? Alam niyo po ang dahilan kasi nakaka-empower po talaga ang pagsunod. It brings power. So, isa po sa technique na natutunan ko habang naguhugas po ng plato or kahit nga po sa labahin, ay kung gusto mong madalian ka, mawala yung pressure sa'yo sa paghuhugas, alisin mo yung mga nakahambalang. So kung may malaking kawali, di ba, minsan iniisip natin, ipanghuhuli ko yan kasi mahirap yung kalaban. Yan yung pinakagulayat sa hugasin. Alam niyo po, dahil po limitado yung space namin sa lababo, natutunan kong technique, kinuuna ko yung malalaking mga nakahambalang para makahinga po agad ako. Makita ko, ay, nababawasan na siya. So pag nauna ko po yung mga malalaking nakahambalang doon, nakapatas na yun. Para nakakahinga na ako kasi nabawasan na. Hanggang sa susunod ko po yung mga madadali na maliliit. Tapos, kunwari mga kutsara. Iba po akong maghugas ng plato, wag niyo po akong i-judge. Pero, hindi po kasi ganito yung kinagisnan ko paglaki. Sarili ko po itong diskarte. Pag ako po yung naghuhugas, tawag dito, sasabunin ko yung hinugasan ko, tapos babanlawan ko kaagad. Ilalagay ko na agad sa pingganan. Hindi po ako nag-iipon, tapos ako babanlawan. Kasi parang sa akin, nahihirapan akong i-comprehend. Ang dami pa nito, parang hindi ko, parang nakaka-discourage. So natutunan kong technique. This works for me. Hindi ko sinasabing gawin nyo. Pero sa mind ko po kasi na pag-cluttered yung mind ko, parang nahihirapan ako na hindi ko alam paano ko ito gagawin, ang hirap. Natutunan ko pong technique, isa-isahin. So lahat ng tinidor na sabon, hugasan lahat, ilagay na sa... Magagalit po ang mama pag nakita niya po ako ng bata na ganon kasi sayang ang sabon, sayang ang tubig. Tsaka sabihin niya, ako na nga diyan. Naglalandi ka lang dyan Ayan. So, ayaw niya po yun, okay bata. Pero ngayon, ginagawa ko po siyang diskarte para matulungan yung sarili ko na makahinga. At the more na makita ko na lumuluwag siya, the more ako napupush na, patapos na ako. Alam niyo po, sa pagsunod sa Panginoon, pwede mo din yung gawin. Most of the time, nape-pressure tayo kasi sobrang dami, Lord, na pinapagawa mo. Hindi naman gusto ni Lord tapusin mo lahat yan ng sabay-sabay. Simulan mo lang sa maliit. At pag nagawa mo yon, yung obedience, manganganak na naman siya ng obedience. So yung pagsunod, meron po siyang kasamang power, nakaka-empower siya. So sa naririto ngayon, pumunta ka na nang hihina ka. Inisip mo, nagpe-pray naman ako, lagi akong present, may secret place ako, as in kinakausap ko talaga sa Lord, may worship time ako. Pero kada tapos mong gawin yon, bakit may panghihina pa din? Check nyo po ang inyong sarili, magkaroon po tayo ng self-assessment. May ipinapagawa ba si Lord na pilit mong tinatakbuhan? Kasi baka kaya hindi mo matanggap yung breakthrough, yung lakas, yung strength, yung refreshment, yung mula sa kulungan, mula sa madilim, gusto mong magliwanag ang lahat in your life as a Christian. Alam niyo po, ang sinasabi ng Panginoon ngayon, obey. Sabi mo sa sarili mo, obey. Obey. So, tandaan niyo po ito, hindi madali. Obeying the Lord will never be easy. Hindi po siya magiging madali. Never. Pero sigurado po ako, iba ang galak kapag nasusunod po natin si Lord. Sa kabaligtaran, may panghihina po talagang dala ang pagsusuway sa Panginoon. So yun po yung una, it brings power. Sabihin nyo nga po, power. Second po na P ay protection. So, ang nangyari po, dahil po sa obedience ni Jose, yung kapahamakan na darating sana sa buong Ehipto, ano po nangyari? Hindi po natuloy. Naprotektahan po yung Egypt. Alam niyo po ba na whenever we obey the Lord, there's protection. Sabi po sa Genesis 41, binasa natin, verse 56 to 57, yamang ang taggutom ay lumaganap sa buong lupain, binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbilis sa mga Ehipsyo, sapagkat matindi ang taggutom sa lupain ng Ehipto. Bukod dito, lahat ng mga taga-ibang lupain ay dumating upang bumili ng trigo kay Jose sapagkat matindi ang taggutom sa buong daigdig. Sabihin nyo nga po, buong daigdig. So kasama po ang Asya? Yes po. I don't know kung sino po sa mga ancestors nating mga Pinoy. Kasi sabi nila, galing daw tayo sa mga Malaysian, sa mga Indonesian, may mga lahi din daw po sa atin ng Indian, Chinese, yan, iba-iba mga pero root natin mga dito sa Southeast. Hindi ko po alam kung sino sa mga ninuno natin ang pumunta ng Ehipsyo para
makakain ng panahon po na yon. Pero sabi po dito, buong daigdig ay nakinabang dahil po sa obedience na mayroon si Jose. Alam niyo po ba, sa season po na ito, may mga nagpa-prophesy po na sa Philippines next year or the end of this year, may paparating na famine or taggutom. We don't know kung yan ay mangyayari or hindi. One thing we know, si Lord nililid niya tayo para mag-repent. Pero alam niyo po ba, ang conviction sa akin ng Panginoon, sa mga paparating po na buwan, na taon, ang mga taong obedient, sila yung poproteksyonan sa gaano man kapangit na paparating. Kung bakit po matindi ang conviction ni Lord na sumunod ka na ngayon pa lang. Ngayon na kaya mo pa. Bakit? Kasi darating po yung famine. Buong daigdig po yun. Hindi ko sinasabing literal na taggutom yun, pero sa mga ways na hindi natin na-imagine, yun nga pong lindulan na araw-araw na maya't maya na sa Philippines, buong nation. Hindi natin na-imagine na pwede palang mangyari yun. Hindi nga din po natin na-imagine na pwede palang magsabay ang binabaha at binabagyo ka, at dililindol ka. Alam niyo po sa Visayas, kahapon ganun. Sabi nila, andito kami ngayon sa tent kasi bumabagyo, nandito lang kami, ayaw namin sa loob ng bahay, takot kami. Nababasa ko po sa comment section, nagbabagyuhan ng malakas sa lugar nila, pero andun po sila sa tent. Na-imagine niyo po ba yun ever, na pwedeng magsabay yung bagyo at lindol? Di ba parang, paano yun? Ang hirap po, sa Bible may mga sinabi po na nagsasabay ang apoy at saka ang yelo. Bagay na hindi po natin ma-imagine, pero ang point, yung mga bagay na paparating paulit-ulit po tayo mula pagpasok ng taon, hindi natin po kakayanin pag tayo po hindi nag-build ng intimacy kay Lord. At alam niyo po, isa po sa pag-build talaga ng intimacy ay pagsunod. Kasi yun po yung foundation ng relationship. Sabi ng Panginoong Jesus, ang mga nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking mga utos. So kung ikaw sumusuway ka, imposibleng ma-build yung love at totoong intimacy sa Kanya. No, kaya ang Panginoon, ito po yung clear na sinasabi po sa atin. If you wanna be protected sa mga bagay na paparating, magsimula ka ng sumunod ngayon pa lang. Kasi meron po mga Joseph moment na gagawin po ang Panginoon, sudden promotion, sudden blessing sa kanyang mga anak. Alam niyo po dun sa napanood ko na nagpo-prophesy, sabi niya, ngayon yung panahon ng pag-iipon, sabi niya mag-impok, maghanda sa paparating na famine. Kung paparating man yung famine or hindi, ang ganda ng mga sinabi niya na we are in the moment of preparation. Alam niyo po, ngayon yung panahon na sundin po talaga ang pinapagawa ni Lord. Maaaring maliit yan. Anong kinalaman nito sa paparating na salot? Anong kinalaman nito sa paparating na lindol, na baha, na bagyo, na mga kalamidad? Hindi mo man nakikita, pero yung ginagawa mo na yan, may kinalaman yan. Sabi niyo sa kata mo, may kinalaman yan. Huwag mong maliitin. Kasi alam niyo po, si Lord, gusto niyang i-deploy yung kanyang mga anak. And ako po'y naniniwala, kayo po na narito ngayon ay mga sundalong handa ng ipadala ng Panginoon sa kanyang paggagamitan sa iyo. Naka-ready po si Lord na mag-deploy, nag-aantay lang po siya ng mga totoong susunod. Hindi lang yung oo, na yes Lord. Madaling mag-yes. Pero mahirap po na ipakita talaga yung ating totoong pagsunod. Again, hindi po ito tungkol na kailangan mo mag-ibang bansa para mangaral ng salita ng Diyos. Hindi po ito tungkol na sige mula ngayon magsasuot ako ng sako at sisigaw sa streets. Hindi po ito tungkol sa malalaking bagay or weird na bagay. Nagsisimula po ito tulad ng paghuhugas ng plato. Simulan mo sa kutsara at tinidor. Simulan mo sa baso na hindi madumi, na tubig lang yung ininom. So, simulan mo sa maliit. Kasi ako po naniniwala sa sinabi ng Panginoon that those who will obey will be protected. Ang nangyari po kay Jose, siya po at ang buong Ehipto, ang sambahayan na kinaroroonan niya, kahit yung mga pamilya na nag-trader po sa kanya, nadamay sa protection ng Panginoon. So kung ikaw nagkakaroon ka ng takot, Lord, paano sa mga pag lumindol? Lord, paano pag ganito? Lord, paano pag ganyan? Mag-start kang mag-obey. Huwag kang mag-overthink kung paano. Simulan mo lang i-obey yung mga malilit na pinapagawa ni Lord. Sigurado po ako, ang protection ay sa iyo. Naalala niyo po si Saul. Sabi ng Panginoon sa kanya, sugudin mo ang Amalekita, papatayin ko silang lahat kasi ganito yung ginawa niya sa Israel. Ito yung ready na ako na sila'y lipulin, ganyan. Ang ginawa po sabi, patayin mo lahat ng mga
tupa, baka, lahat, kahit sanggol na dumedede, kahit yung mga babae, lalaki, lahat, wala kayong ititira. Alam niyo po yung ginawa ni Saul? Umoo nga siya. Pero pagdating niya doon, ano pong ginawa ni Saul? Itinara niya si Haring Agag. Bakit kasi? Bilang corona, nung kinonfront siya, sinisi niya pa yung mga tao. Kasi baka magalit sa akin yung mga tao pag hindi ko itinara si Haring Agag. Nagrason pa siya sa kanyang pagsuway. Meron po bang ganun dito? Lahat hinahanap mo, lahat ng pwede mong ituro. Pag ikaw may disobedience, alam niyo po, normal sa atin yung mga tao na lahat dinadamay mo. Kasi ganito kasi umulan. Nung wala ka na makita. Kasi bulok yung kuko ko sa hinliliit. Ganyan. So lahat na lang ng rason, pwede mong irason para lang ipaliwanag ang iyong pagsubay. Si Haring Saul po ganun yung ginawa niya. Alam niyo po yun nangyari? Sabi po doon, pinagsisisihan ko na ginawa kong hari si Saul. Sabi ng Diyos. Imagine, isa po ito sa mga moment, kung hindi po ito lang, pero parang ito lang yung moment na yon na pinagsisisihan na ng Diyos na nilagay niya sa pwesto yung isang hari. Si Saul po yun. Bakit? Dahil po sa pagsuway. Ano po nangyari kay Haring Saul? Naalala niyo po? Tinorment po siya ng mga evil spirits. Dahil po doon hindi siya makapag-isip ng matino, bothered palagi yung mind niya, yung heart niya. The spirit of heaviness, tormenting spirit is upon him. Makikita po natin, yun pala ang dahilan kung bakit pag masuwayin tayo sa Panginoon, ang bigat-bigat niya palagi. Alam mo yung para ka na lang robot, na ba't ganun pumupunta ako ng church, masaya naman, pero parang hindi ako makabalik sa apoy na yon. Alam niyo po kung bakit? Kasi may sinasabi sa iyo si Lord, na hindi sinasabi sa church, pero pinapagawa sa iyo ng Panginoon specific direction, na confirmed naman sa gawain ng church, pero hindi kasi inutos ng church Tulad nung patotoo po natin, narinig natin kanina, alam niyo po ba na wala nag-utos sa kanila, magsimula ka ng Bible studies sa family mo. Puntahan mo yung mga tao na yun. Most of the time, dun actually nagpumapasok yung religion, yung willing kang gawin yung sinasabi ng isang tao, pero hindi ka na willing gawin ang sinasabi ng Panginoon sa'yo. Yun po ang dahilan bakit there are times ang bigat-bigat, parang gusto mo mag-apoy, nagtatangs ka naman, nagpe-pray ka naman, nagpupunta ka naman ng church, nagwo-worship ka naman. Pero bakit hindi ako mag-apoy-apoy ulit? Bakit? Nawala yung protection. Hindi dahil gustong parusahan ka ng Panginoon, kundi dahil kapag tayo nagdi-disobey, nawawala yung protection ng Diyos, nagiging prone po tayo sa pag-torment, pagpapahirap ng kaaway. Sa kabaligtaran, kung gusto mong ma-restore ang protection ng Diyos sa iyo, sa iyong buong sambahayan, obedience po ang susi. Obedience ang kailangan. Sabi po sa 1 John 2:3, and we can be sure that we know Him if we obey. Sabihin nyo nga po, obey. If we obey His commandments. Sa mga estudyante na narito, kahit po nung ako estudyante, naranasan ko po ito personally. Kasi naalala ko po yung nung college po ako na ang conviction ng Lord, simulan yung group sa mga kaklase ko. So I started it. Grabe po yung pabor ng Panginoon para masimulan yun. Dumating po yung panahon, may examan. So pag examan, chill po ba mga estudyante? Hindi, yan. Pressured, lahat talaga, hirap na hirap. Alam niyo po yung habit ko tuwing life group po namin, ang bigat po nito for me, pero I have to do it kasi yun po yung conviction ni Lord. Kailangan ko magtabi sa baon ko ng pang-libre sa kanila every week. Kailangan ko bumili ng tinapay, tsaka po sesto. So, sa break time po namin, sa LCC po ako pumasok, school ni Preach ngayon, whenever break time po namin, lalakad po ako papuntang palengke, dadaan po ako ng bakery, bibili po ako ng kababayan. Or pwedeng, ano nga tawag dito, yung pan de coco minsan, yan. Spanish bread minsan. Isang plastic po yun. 30 kaming magkakaklase. So, bilang ko sila kahit tigi-tigisa. Or tiga-tigalawa. Depende po sa naipon ko that week. Tapos, punta ako sa supermarket, tawag dito sa mga mini-mart, ganyan. Bibili po ako ng isang box ng sesto. Hindi lang pala isa yon. So, possible 2 box ng sesto. At para sa mga gustong magsesto. Bit-bit ko po yun every week, as in once a week. Dala-dala ko po sa classroom namin. Kasi nga po, nagbukas na si Lord ng door. So I just have to be faithful. Pero ang hirap po nun kasi mabigat siya every single week for me. Like, naglalakad ako, kailangan ko ba talaga itong gawin? As in consistently. Wala pong week na
masaya ako habang papunta, gagastos ako, tapos di ko alam kung ma-appreciate nila to, baka ginajudge pa nila ako sa ginagawa kong to. Like college na sila, tapos ililibre ko sila ng ganon. So dumating po yung point, examan. Law. Naalala ko po, it's either law po ito or mathematics. So parehas pong mahirap, sobrang stress yung mga students. In short, wala silang pakialam, life group na yan. Cell group na yan. Bible study na yan. Wala silang pakialam dyan kasi pressured po sila sa pag-review. Sa isip ko, unahin ko ba yun kasi ang hirap nga nito. Sure ako, pwede ko kabagsak pag hindi po ako nag-review. Pero sige, yung conviction ni Lord, unahin po siya. So, the usual thing, papunta ng palengke, bibili ng dapat bilhin. Tapos, pagpunta ko pa po ng school, hindi po lahat umattend kasi busy yung the rest ng yung umattend lang, parang karamihan yung mga tropa kung hindi naman magre-review. Sige, dyan na lang tayo, ganyan. Faith na lang tayo, parang kaysa mag-review, kaysa magpaka-stress ka dyan. So, nagtuloy po kami sa small group habang the rest nagre-review. So, sila lang yung kumain ng mga dala ko. Alam niyo po yun nangyari. Nung time na ng exam, nagkaroon po ng announcement na merong 2 or 3 na exempted sa exam. At isa po ako sa mga na-exempt. Hindi ko po alam. Even until now, inaalala ko actually kahapon, ano nga ba ang rason ba't kami na-exempt? Pero naalala ko noon, 2 kami na yung isa na iwin ko din sa Lord at nagcha-church na. So, 2 kami na na-exempt. Hindi ko alam, parang may isa pa na parang matalino ng klase. Pero hindi ko magets bakit kami yung na-exempt during that time. Even until now, hindi ko siya maalala. Pero alam ko po na nagse-celebrate kami kasi, wow, dahil inuna natin si Lord, ganito yung nangyari. Meron po akong mga 0 na exam. Meron po akong mga bagsak na exam dahil po inuna ko si Lord. I'm not saying this as students para pabayaan mo yung ACADS mo. Pero one thing po na nakita ko, kahit ganun, parang hindi naman ako meron po akong kausap ng mga estudyante na sobra silang stress sa school. Lagi ko sinasabi, just do your part, makinig sa teacher, sundin ang pinapagawa ni Lord, unahin, i-prioritize siya, si Lord ang magsisave sa'yo. Alam niyo po, kahit may fact na wini-win ko yung classmate ko, tapos kita nila, pagkaparehas naman tayo ng score, pasang-awa ka lang din, wagsak ka din naman, or ganito ka din naman. Alam niyo po yung grace ni Lord, gumraduate pa din po ako ng loud Kahit po may mga ganon na bagsak or failures. Anong point? Yung obedience po sa Panginoon, it will give you protection sa mga bagay na hindi mo kontrolado. May mga bagay na paparating na hindi po natin makokontrol, lindol, bagyo, kalamidad, mga bagay na paparating, mga karamdaman, hindi po natin yan control. Pero kung gusto mo ng protection, ang susi ay obedience. Sabi nyo nga po ulit, obedience. Pangatlo po na P, second to the last na po ito, promotion. Sabi nyo nga po, promotion. Alam niyo po, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, tinataas niya ang lahat ng sumusunod sa Kanya. Sabi po sa verse 41, I hereby put you in charge. Sabi nyo nga po, in charge. In charge of the whole land of Egypt. Ang Panginoon po'y nagtitiwala sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Naalala nyo po yung parable of talents, pinagkatiwalaan ng 1, ng 2, at ng 3 or 5? Na yung isa po binaon, yung 2 kumita pa ng panibagong 2, yung 5 kumita ng panibagong 5. Ang sabi ng Panginoon dun sa kumita ng panibagong 2 at panibagong 5, good and faithful servant, I will put you in charge. Sabi nyo nga po, in charge of many things. I will make you ruler of many things. Ibig sabihin po pala, ang Panginoon, handa siyang i-promote ka pagkatiwalaan ka pa ng mas dakilang bagay kapag ikaw ay sumusunod sa Kanya. So kung ikaw may tao ka na nakikita, yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Kung pinagkakatiwalaan niya ng Panginoon na mga dakilang bagay, hindi mo kailangang mainggit dyan na, Lord, bakit siya ganito yung pagpapala na ginagawa mo sa buhay niya? Ang kainggitan mo, yung grace na binibigay ni Lord sa kanya para mag-obey. Kasi yung katotohanan na kapag obey lang yung katabi mo, kaya yan binibless dahil sa biyaya ni Lord. Alam niyo po, yung biyaya ni Lord, available din yun sa'yo. Sabi mo sa kanila mo, sa akin din yun. In-access lang nung katabi mo. And this is sure, kung i-access mo yung grace ni Lord para makasunod at magsusunod ka simula ngayon, alam niyo po, ang Panginoon, handa siya
na i-promote ka. Sabihin nyo nga po ulit, promotion. Some of you, praying ka na maalis ang iyong buong sambahayan sa masamang sitwasyon. And iniisip mo, Lord, bakit mo ako pinagpipreach doon? Anong kinalaman nun sa provision? Anong kinalaman nun sa pagpapala? Anong kinalaman nun para maiahon kami sa aming sitwasyon? Or some of you, pinag-i-start ni Lord ng Bible study. Lord, anong kinalaman yan? Prayer meeting, tapos kulang nga kami sa bayarin, tapos sa pambayad, tapos pinagba-Bible study mo kami. Anong kinalaman nun, Lord? Hindi mo alam, pero alam ni Lord. Sabi sa kanila, alam ni Lord. Kahapon po, may testimony din po kami narinig na pupunta sana sila ng Bible study dahil conviction ng Panginoon, pero wala na silang pamasahe pa uwi. And yet, pumunta pa din po sila sa Bible study na yon. Ano po nangyari? Pagpunta sa Bible study, di ba wala nang pamasahe pa uwi? Sabi po nung pinuntahan lang Bible study, ay ihatid na namin kayo. So, inihatid po sila. Hindi lang po yun. Humugot po ng 1K at binigyan sila ng 1K. Imagine, ako po blessed na blessed habang narinig yung testimony na yun kasi danas po namin yung sa missions. Iba po talaga. Yung trabaho ko po, may trabaho po kami noon. Apat kami nag-go sa mission. 2 po kaming may trabaho. Yung amin pong kinikita, ubos ng ubos sa mission. Wala, siguro mga ilang araw lang po yun. Hindi aabot siguro ng 1 week kapag nasa mission ka. Sa gasto sa ticket, sa pamasahe, sa pagkain, sa rerentahan. Kasi kailangan magrenta ng tutuluyan. Walang obra ang kinikita mo sa trabaho dito sa mundo. Pero during that time din ko po nakita, iba palang boss ang Panginoon. Iba palang magsweldo ang Lord. Kasi wala, parang, kaya nga po may temptation sa akin nun. Ilang beses kong sinabi sa kanila na, iwanan ko na kaya yung trabaho na to. Kasi yung una, yung provision naman, nagpo-provide si Lord kahit ubos ang ubos yung sa work, merong dumarating po talaga na provision mula sa mission ng Panginoon. Pero another thing, kesa naman hapon lang tayo makaka-ministry kasi kailangan magtrabaho sa umaga, maganda yon, marami tayong time. Yun yung mga iniisip ko nun. Pero alam niyo po, even until now, totoo po yun. Walang katumbas na boss or trabaho ang pagpapala kapag ang Panginoon ang nagbigay. Hindi mo kayang sukatin, hindi mo kayang isipin kasi galing po yun sa Kanya. Ngayon, hindi ko po ibig sabihin na masama yung trabaho or yung business na ginagawa mo. Actually, pwede pong gamitin niya ni Lord para maging daluyan ng pagpapala. Pero one thing is for sure, pag hindi ka natakot na sundin ang Panginoon sa Kanyang pinapagawa, mas lalong walang takot ang Panginoon na pagpalain ka. Kasi alam niya, may sense yung blessing. Dahil ang Panginoon po, hindi po siya nagbibigay ng blessing ng walang dahilan. Bibigay niya po yon dahil alam niya may paggagamitan yon sa'yo. May pupuntahan yon na maganda. And if you're the person who is obedient, handa si Lord na i-promote ka. So if you're desiring for a blessed life, nagde-desire ka na, Lord, gusto ko ng pinagpalang buhay, ipanalangin mo muna magkaroon ka ng masunuring buhay. Desire for an obedient life first. Bago mo i-desire yung pinagpalang buhay. No, kasi kung pagpapalang hahabulin mo, tatakbo yan ang tatakbo. Kahit pa ikaw pinakamabilis na taong humabol sa buong mundo, hindi mo kayang abutan ang pagpapala kung yun ang hahabulin mo. Pero kung uunahin mo yung pagsunod sa maliliit na sinasabi ni Lord, magugulat ka sa pagpapala ng Diyos. I'm not saying this para habulin mo yung blessing. Actually, dinidiscourage ka po natin yun ngayon. I am saying this para magpabilisan tayo sa pagsunod sa Panginoon. Alam mo yun, hindi pabilisan na magabol sa blessing, kundi pabilisan na kapag may sinabi ang Panginoon, susundin ko agad. No more delay, Lord. Go ako dyan. Hindi dahil sa blessing, kundi dahil una gusto mong paluguran ang ating Diyos. Kung ikaw, nagdududa ka pa, kung kaya ba talagang pagpalain ako ni Lord pag sumunod ako sa Kanya, buksan niyo po ang inyong mga Bible, Deuteronomy 28, 1-2. Deuteronomy chapter 28, verse 1-2. Yung Diyos po na nangako nito ay Diyos din na pinaglilingkuran mo. Kaya pwede niyo pong panghawakan ito. Sabi po ng Panginoon, sabihin mo nga, kung. Pag ginamit po yung kung, ibig sabihin po nun, kondisyon. Sabihin mo nga, kondisyon. Ibig sabihin, mangyayari lang yung susunod na sasabihin kung gagawin mo itong unang sasabihin. Ano pong sabi? Kung susundin mo, sabihin mo nga, susundin. Kung susundin mo ang tinig
ng Panginoon. Sabi mo nga, tinig ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang makasunod, alam mo talaga, ramdam mo sa puso mo, nadinig mo sa revelation ng Panginoon sa salita niya, kinonfirm ng Lord. Tinig ng Panginoon mong Diyos at maingat mong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Sabihin nyo nga po, iniuutos. Sabihin nyo nga po, araw na ito. Ibig sabihin po, sabi dito, yung pagsunod pala ay ngayon. Hindi yung pagsunod mo kahapon, yun na yun. Sa araw na ito mismo, may bagong sasabihin sa iyo ang Panginoon. At kung ikaw mamumuhay ka sa pagsunod, alam niyo po ang sabi dito, ang ganda ng pangako, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Wow. Ano po tawag doon? Promotion. Sabi niyo nga po, promotion. At hindi lang po yon. At ang lahat ng pagpapalang ito, sabi niyo nga po, lahat. Lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ibig sabihin, ikaw ang aabutan. Kung ikaw ang aabutan, sino ang hahabol? Ikaw ba yung pagpapala? Yung pagpapala, darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong susundin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. 2 beses pong inulit. Alam niyo po ang sabi ni Jose sa paraon. Paraon, parehas po yung panaginip nyo. Kaya po yan dalawa, kung babasahin niyo po sa Genesis 41, kaya po yan dalawa ay gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, gagawin niya yan at malapit na niya yan lalong gawin. Ganun pala yung meaning ng to sa Bible. Confirmed. Pag 2 beses sinabi, it proves na totoo yon. Kasi sabi sa Bible, 2 na nagkasundo, totoo yon. So yun ang sinasabi po ni Jose. Alam niyo po yung verse na ito, yung Deuteronomy 28:1-2. Sinimulan yung verse na kung susundin mo ang tinig ng iyong Panginoon, susunod ang pagpapala. Tinapos na naman yung verse, sabi doon, ito yung mangyayari kung susundin mo ang tinig ng iyong Panginoon. So meaning, hina-highlight po dito na hindi lang blessing yung maganda sa lugar, sa bagay na ito. May utos sa iyo. Kailangan mong sundin. Sabihin mo nga, obedience. Sabihin mo, promotion. So kung ikaw nagnanais ka ng pagpapala, dumating sa iyo, ibuhos sa iyo ng Panginoon. Sino po dito gusto mo yon? Amen. If you want that, ang utos ng Panginoon, sumunod. So ang pagpapala po ay sumusunod sa lahat ng sumusunod. Sino po dito mula ngayon, susunod ka na? Sabihin mo sa katabi mo, susunod. Yan. So, kung ikaw ay susunod, sigurado po ako ang pagpapala ay susunod din sa iyo. Kung ikaw po ay nagtatanong, hindi mo na kailangang questionin ang kakayanan ng Panginoon na magpala. Ang question na lang po dito ay kung ikaw ba ay susunod. No? So hindi na po question. Kaya ba akong iahon ni Lord dito? Kaya ba akong ialis ni Lord dito? Kaya bang i-provide ng Panginoon ang lahat ng mga pangangailangan ko, lahat ng problema kong ito? Tingin mo, kaya ba? Kaya ba? Kaya. Kayang-kaya. Mas kaya pa sa kayang-kaya. Kapag si Lord. Pero ang tanong na lang, ikaw ba magdedesisyon ka bang sumunod? No? So yung promotion, blessing, kayang-kaya po yan ng Panginoon. Hindi na yun question, pero ikaw ang inaantay ng Panginoon. So last po, dito po tayo magtatapos. Last na P, tungkol po sa obedience, it pleases God. Sabi mo nga, pleases God. Sabi po sa verse 38 and 39, yung plano po ni Jose sa Genesis 41, the plan seemed good to Pharaoh and to all his official. So ibig sabihin po, nakita po ng Paraon na ang ganda ng plano na ito na nilay down po ni Jose. Naging kalugod-lugod. Sabi niyo nga po, kalugod-lugod. Naging kalugod-lugod sa Paraon yung plano po na ito ni Jose. At sabi niya po dito, can we find anyone like this man, one whom is the Spirit of God? Sabi niya, walang kasing talino, walang kasing dunong o discerning mo. Ibig sabihin po, nakita po ng Paraon na kahit ang Diyos ay nalugod kay Jose. So ang point po
nalulugod po ang Panginoon sa ating pagsunod sa Kanya. Sino po dito gusto mong paluguran ng Diyos? Amen. Kung nagnanais ka maging kalugod-lugod sa Panginoon, pagsunod ang nais niya. At dahil po na-please ang Diyos sa Kanya, dakilang mga bagay ang nangyari. So, maganda po yung pagpapala, maganda po yung power, maganda po yung protection. Pero alam niyo po, higit sa lahat, ang nais ng Panginoon para sa'yo, paluguran mo siya. Kasi yun po yung sense ng buhay na to. Yung pagpapala, mauubos yun. Sino po dito naranasan mo na pinagpala ka pero naubos din? Parang minsan inisip mo, blessing ba talaga yun? Ba't naubos? Hindi ba sinabi ni Lord na hindi mauubos yan? Binigay sa'yo. Tapos sabi ni Lord, maging mabuting katiwala. Di ba? So nauubos yung blessing. Yung lakas nauubos din po yun. Sabi nga po sa pinag-usapan natin ng nakaraan, kahit ang mga kabataan ang hihina. Yung protection, parang feeling mo minsan, ba't ganun? Parang akala ko ba po proteksyonan ako pero may dumating pa din katulad ni Job. Di ba? Sabi ng kaaway, paano? Nilagyan mo siya ng hedge of protection. Yung protection na wala din. Pero alam niyo po, sigurado ako kung paluluguran mo ang Panginoon, yun yung bagay na hindi nanakawin sa'yo kailanman. Kung ang kaluguran ng Panginoon ang iyong makukuha, kahit ang kaaway, hindi niya pwedeng sabihin, huwag ka nang malugod sa taong yan, Panginoon. Or hindi ka niya pwedeng idikta sa'yo na hindi ka nakalugod-lugod kay Lord. Ikaw na tagasunod niya. Wala. Wala makakapagnakaw ng pagpapalugod mo sa Panginoon. Kapag ang Panginoon ang nalugod sa'yo, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang mga demonyo na nagliliparan sa paligid or nasa ilalim ng lupa, kahit ang mga nilikha ng Diyos, makikita nila na ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Bakit? Kasi magiging evident ang kaluguran ng Panginoon sa'yo. So higit sa tatlo na una po nating diniscuss, nais po ng Panginoon na ito yung i-desire natin. Paluguran natin si Lord. Bakit? Kasi ang nais na sundin natin siya. Higit sa mga gusto nating gawin, mga alam nating gawin, ang alamin natin ano ba yung kalooban, ano ba yung kalugod-lugod sa Kanya. Naalala niyo po si Maria at si Martha? Si Martha, ang dami niyang ginagawa. Pwede pala yun. Ang dami nating ginagawa, pero hindi natin sinusunod yung sinasabi ng Panginoon. O hindi nalulugod sa atin ng Panginoon. Hindi pala ito paramihan ng ginagawa, kundi paramihan ng pagsunod sa Panginoon. So sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ni Martha, Panginoon, di mo ba kita ang dami kong ginagawa? Baka naman pwede mong sabihan si Maria, aba, inutusan pa ang Panginoon. Minsan ganun tayo, di ba? Sinusumbat natin kay Lord yung ginagawa natin, tas uutusan natin si Lord. Lord, ganito yung ginawa ko, baka naman pwedeng gawin mo to. Di ba? So inutusan pa ang Panginoon, pero sabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, masyado kang abala sa maraming bagay, pero isang bagay lang ang kailangan. Parang sinasabi ng Panginoon, isang bagay ang kalugod-lugod sa akin, umupo ka sa aking paanan. Ginawa ni Maria, hindi ito kailanman kukuhanin sa kanya. Ibig sabihin po, kapag ang ninais natin ay paluguran ng Panginoon, walang anuman or sino mang makakapagnakaw niyan. Kaya, higit sa lahat, oo, yung mga paparating, again, warning po ito, pagalingan po tayong sumunod sa Panginoon kasi yung mga paparating na mangyayari, poproteksyonan ka ng iyong pagsunod sa Panginoon. Hindi lang pagsunod sa otoridad, na lumikas kayo, may bagyo, may lindol, gawin nyo to. Hindi lang pagsunod sa otoridad, yung pagsunod mo ngayon sa tinig ng Panginoon, sa maliliit na bagay. Simulan mo yung Bible study na ito, mag-pray kayo as a family. Ako po yung naniniwala, meron pong narito, sinabi ko din po ito last week, meron po sa inyo dito na sa pamilya ninyo, sinasabihan ka ng Panginoon, start praying with your family. Start sharing the Word of God to them. Start testifying to them. Alam niyo po, yung mga bagay na paparating, kung susundin natin ang sinasabi ng Panginoon, sigurado po ako, magiging protection mo iyan. At marirealize mo, sana wag tayong dumating sa nasa huli ang pagsisisi. Na kaya pala ito pinapagawa ni Lord. Kasi may ganni palang paparating. Na sana pag dumating yung mga pagkakataon na yun, magpasalamat ka. Sabi nga nila, sabi po sa amin dati, ay dalawa lang yan. It's either buti na lang or sayang. Buti na lang kasi sumunod ako sinasabi ni Lord, or sayang kasi hindi ko siya pinakinggan. Alam niyo po, ngayon na madali pa ang lahat, alam ko hindi po madali yan. Hindi ko ginajudge yung pinagdadaanan nyo na madali lang yan. Pero sinasabi ko po, mas madali pa yan kaysa sa mga paghihirap na darating. Yung mga bagay na paparating, makakayanan mo yun kung ngayon pa lamang ikaw ay magsisimulang sumunod sa Panginoon. So, of course, gusto natin yung protection, gusto natin yung power, gusto natin yung lahat po ng mga ipinangako ni Lord na promotion, blessing pa.
kapag tayo sumunod. Pero higit sa lahat, ang goal natin sa mundong ito ay paluguran ng Panginoon. Ecclesiastes 12:13-14, natatandaan pa po ba? Sapagkat ito ang wakas ng bagay. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ibig sabihin, kaya pala tayo nabuhay. Galing po sa pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo, yung verse po na yun. Ang dahilan kung bakit ka nabuhay ay para paluguran ng Panginoon, matakot ka sa Kanya, sundin ang Kanyang mga inuutos. Yung utos sa Bible, matik na yon. Pero may mga inuutos din po sa iyo ang Panginoon. At yun po ang goal kung bakit tayo buhay pa ngayon. Sino po dito, buhay ka pa ngayon? Amen. Kaya buhay ka pa. May ilan pong nag-amen. Hindi ko po alam kung yung ibang nag-amen, kung bakit sila hindi nag-amen. Pero kung humihinga ka pa ngayon, malakas ka pa, narinig mo aking tinig, ang dahilan po niyan ay para sundin mo ang Panginoon, ang kanyang mga inuutos. And imagine at church, ako po yung natutuwa, and habang narinig ko po yung mga testimony na may Bible study kahit wala nag-utos sa kanila, I'm praying, Lord, ito yung desire namin for Revival Hub. Na hindi lang namin gagawin yung mga responsibilities sa church, mga nakaschedule namin gawain, kundi kami susunod sa tinig mo, saan mo man kami ipadala, ano man ang sinasabi mo. Imagine nyo po, ano kayang itsura ng church kapag kaganoon? Yung pagdating natin sa church, may iyo kang apoy, na hindi galing sa prayer meeting, hindi galing sa 5 a.m. tongues, kundi galing sa Bible study na sinimulan mo. Galing sa prayer meeting na ginawa nyo sa bahay. Galing sa pangangaral mo sa iyong workmate. Yung tipo pagdating natin ng church, kwentuhan na lang, uy, grabe kanina sa trabaho ko. Grabe yung classmate ko, yung classmate ko, yung workmate ko, yung mga nakamit ko kanina, gumaling sila sa kanilang karamdaman. Imagine nyo po yung testimonies na ganoon, na meron kang kaklase, masakit ang ulo, merong karamdaman, pero nilayhan mo at pinag-pray mo, yun yung testimony dala mo sa church. Ano po kayang itsura ng church na ganoon? Na may mga baong patatoo dahil sinamantala mo ang biyaya ng Panginoon na makasunod sa Kanya. Alam niyo po, gusto kong tapusin po dito. Gusto ko pong iwanan to sa inyo. Ang pagsunod po sa Panginoon ay hindi natin kakayanan na. Lahat po ng mayroon tayo, kasama ang kakayanang sumunod sa sinasabi ng Diyos, ay mula din po sa Kanya. Siguro around 7 years ago, may preacher po akong narinig. Never ko pong nalimutan yung sinabi niya. Nalimutan ko lahat ng pinreach niya. Pero yung isang sinabi niya, tumatak po talaga sa akin hanggang ngayon. Ang sabi niya, kahit ang pananampalataya na mayroon ka ay galing sa Panginoon, hindi mo kayang ipagmalaki sa Kanya. Na Lord, ang laki ng faith ko. Kahit pala yung faith na mayroon tayo, biyaya lang din ni Lord. So pag ikaw nag-pray, tapos tinugon ni Lord, hindi mo pala pwedeng sabihin, grabe yan, laki ng faith ko ngayon, salamat Lord. Kundi, yung malaki ng faith mo, galing din pala yan sa Panginoon. Hindi ba good news po yun para sa atin? Na kung ikaw nahihirapan kang sumunod, kaya mo na din. Sabihin sa katabi mo, kaya mo din. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko din. Bakit? Kasi yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na tapat, makapangyarihan sa lahat. Ibinigay ang kanyang espiritu sa iyo para ano? Para makayanan mo ding sumunod. So may sasabihin sa iyo ang Holy Spirit sa mga paparating po na araw. Hindi lang paparating na araw, even ngayon. Alam niyo po yung ginagawa ng Holy Spirit? Kung nakalimot ka sa ginawa ng Holy Spirit, bago po tayo manalangin, huling assignment ko sa inyo, buksan niyo po ang inyong mga Bible. Sa Ezekiel 36:27. Ezekiel 36 verse 27. Ang ganda po ng verse na yan na maraming Kristiyano po yung nakakalimot na kaya pala ibinigay sa akin ng Holy Spirit ay para sa rason na ito ng Diyos. Sino po naniniwala dito nasa iyong banal na Espiritu? Amen. Sabi po ng Panginoon dito, aking ilalagay ang aking Espiritu. Kanino daw pong Espiritu? Sa Diyos. Sa loob ninyo. Sino po dito alam mo nasa loob mo ng Holy Spirit? Amen. Ano daw pong dahilan? At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo. Saan daw po?
sa pagsunod. Sabi nyo nga po, pagsunod. Pagsunod sa aking mga batas. Wow. So, ang reason po pala kung bakit binigay ang Holy Spirit, para lahat ng sasabihin sa'yo ng Panginoon, magagawa mo na. Sino po dito, alam mo mahirap sumunod sa Panginoon? Pero sino po dito, alam mo, kaya kang tulungan ng Holy Spirit mula ngayon? Amen. So that's my encouragement for you. Iba-iba po tayo ng kapasidad sa isip. Iba-iba po tayo ng kapasidad umunawa. Iba-iba tayo ng kapasidad sa ating pisikal na katawan, talento, abilidad. Pero iisang espiritu ang ibinigay sa atin para magawa nating sumunod sa ipinapagawa ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan ma-discourage. Kasi itong katabi ko to, magaling talaga to. Talented talaga to, kaya nito nasusunod ang Panginoon. Kasi mayaman yung family niya. Kasi yung family niya, kasama na niya sa paglilingkod. Kasi yung katabi ko na to, lahat na lang dinahilan mo. Why not this time tingnan mo? Kasi yung espiritu na nasa katabi ko ay parehong espiritu na nasa akin. Kaya mula ngayon, ako'y makakasunod na sa Panginoon. Tayo po'y tumayo.